Welcome back mga kabarangay. Kanina po sa ating second segment ay natalakay po natin ang ating COMELEC update kung saan sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na ang atin pong filing po ng COC na dapat po ngayong araw ay October 1 ay hindi na po matutuloy, pati na rin po ang ating 2025 BSKE. Kaya naman po, Kags Butch, alam ko meron pa po tayong ilan pang bagong updates para sa ating mga kabarangay mula po sa press conference kaninang umaga ni Chairman Garcia. Thank you, SK. Yes, in lieu of the cancellation ng filing ng COC, ang sabi ni Chairman George Garcia, ngayong October magkakaroon po ng registration up to July 2027. Registration of new voters, kasama na rin yung mga transferees. Ayun, malaking balita po yun kung naisip po magpa-register o magpa-transfer. Ngayon, sinabi rin po niya, nakausap niya ang mga members of Congress at saka yung mga the powers that be na aprobado daw. Well, maybe in principle, no? Pero excited lang si Chairman George Garcia na yung 2,000 pesos increase na hinihingi niya para sa mga teachers across the board, aprobado na raw po. So, I think, pagkakasabi niya, the teachers have something to expect next year sa eleksyon dahil madadagdagan sila ng 2,000. Across the board po yun. And kanina, tinanong natin si Chairman George Garcia na yung compelling reason kasi alam nyo, CAP tsaka CAGS, SK, one of the requirements of the Constitution kung magpo-postpone ka ng election is that you have to have a compelling reason. At ang compelling reason nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pinirmahan ko to para matuloy yung BARM. Ngayon, mukhang hindi na matutuloy yung BARM at ang COMELEC mismo ang nagpupush na hindi na matuloy. So tinanong ko si Chairman George Garcia kung meron pa rin bang rason na although theoretical question, meron pa bang diwa o meron pa bang rason ang Republic Act 12232 na ipagpatuloy. Ngayon, wala na talagang compelling reason. And sabi ni Chairman George Garcia, hindi lang naman daw yun ang rason ng ating presidente. Marami pa daw, nasa whereas provisions na lang at basahin na lang daw natin. And of course, hindi naman daw postponement pero term setting yun. Palagay ko yung question na yun tsaka yung sagot na yun are all water under the bridge kasi nga nakatuon na to arithmetic, hindi na talaga aabot at sa galaw ng COMELEC ngayon, 2026 na talaga. Ang sigurado po dyan is 2026, pero hindi sigurado kung November 2, ha? Nais lamang po naming ilinaw. Kasi meron pang question of constitutionality. Kung maging unconstitutional yan, maaaring June, May, kung ano man, ang desisyon ng COMELEC. Pero ang sigurado lang po is hindi na matutuloy yun sa 2025 dahil masyado ng maiksi, gahol, at hindi lang gahol, wala na talagang oras. Ayan ang dagdag ko lamang na news. And again, pagbutihan natin mga kasama nating mga barangay. Kasi regardless kung ma-declare na unconstitutional or constitutional, next year na yan. So, bawiin natin yung mga pagkakakilala sa atin. Kung hindi tayo maayos, ayusin na natin. Hindi lang ito patungkol sa mga punong barangay, pati sa lahat ng nanunungkulan sa barangay hanggang sa SK Kagawad. Kasi sa ito na yung pagkakataong makabawi. Di ba? May tanong lang ako kay Kags Mani tsaka kay SK kasi para sa akin, it makes no difference kung 6 months from now or 1 year yan. Kasi ang iksi ng panahon kung ako aspirant. No? Well, number one, I respect whatever it is na sa loobin nila. Kasi that's their call. But then again, yun nga, I think hindi lang naman siguro yung mga aspirants yung talagang may ganong sentimiento, Kags. Siguro marami na rin sa mga kabarangay natin na open na sila sa mga nangyayari at alam na nila at nakikialam na rin sila sa mga maliit o malaking bagay na nangyayari sa barangay nila. So, sometimes siguro nakikita nila na kulang, kaya sila nagre-react ng ganyan. Pero yung may point ka doon na hindi mo maintindihan bakit galit na galit kayo na walang eleksyon. Darating po ang tamang oras na magkakaroon ng eleksyon. Wala pong panghabang buhay
na Nakapwesto. sila ang nakapwesto. Tama. Believe me. Because ako, nag-start ako, Kags. Sa akin na lang. I started young in public service. I started like 16 years old. Tapos, sinong mag-aakala na, oh, hindi na ako kagawad, di na rin ako elected official. So, meron talagang time na matatapos din po sila. Ngayon po, yung sinasabi ni SK May na gamitin natin yung pagkakataon. Kung gusto nyo talagang baguhin, gamitin natin yung pagkakataon. Kasi pareho lang din naman yung magiging resulta na kahit anong sentimiento natin ngayon na gusto natin mag-eleksyon. Pero pagdating ng eleksyon, sila pa rin yung mga nakaupo. Para saan pa yung pag-voice out natin na dapat ngayon na eleksyon? Kung same people lang din naman yung mapupunta sa position. Again, it's always on the hands. And it will always be up to you kung ano po ang magiging takbo ng inyong lugar, ng inyong komunidad, at higit sa lahat ng inyong barangay. Through your votes. Opo, tama po kayo dyan, Kags Marie. Ako naman po sa tingin ko po para po sa ating mga unang-una, para po sa ating mga aspirants na mga nais pong maglingkod bilang mga barangay officials sa kanilang mga lugar po. Alam niyo, Kags Marie, tama po yung sinabi po ninyo na darating at darating din naman po talaga yung panahon, yung ating pong magiging next na eleksyon. At sa tingin ko po, Kags Butch, Kags Marie, Kap, kung talagang you are meant to be in public service, darating po talaga ang oras po ninyo at pagkakataon po ninyo na maglingkod po sa ating bayan. At talaga naman kung gusto nyo po talaga, it doesn't take an election for you to start. Kailangan lamang po ay simulan po ninyo yung simpleng paglilingkod po sa mga kapitbahay po ninyo, sa mga kabarangay ninyo, if you really want to. If it's really service or public service that you are thinking of, kaya po gusto ninyong maupo sa pwesto. Hindi lamang po yung pride, yung honor ng pagiging isang government official. Ngayon naman po, I want to shift our focus more on the perspective of the constituents. Kung bakit po talagang napaka-passionate, Kags Butch, no? Talagang very emotional pagdating sa usapin ng eleksyon, pero it's very understandable din po talaga, lalo na sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating pong bansa at sa ating gobyerno. Naiintindihan po natin na mayroong mga ilang barangay, hindi naman po siguro karamihan, at sana po hindi po karamihan sa ating mga barangay, na meron pong mga opisyal na hindi po tuwid, at meron pong mga opisyal na talagang alam naman po natin na may mga nangyayaring hindi po maganda, like corruption, at mga katulad po niyang mga ganyang issue. At napapagod na po ang ating mga constituent na wala pong nangyayari sa kanilang lugar, hindi po sila nabibigyan ng tamang tulong na kailangan po nila. Kaya po naiintindihan natin yung sentimiento kung bakit po talagang nagmamadali na po sila na bakit wala na namang eleksyon. Tinanggal nyo na naman sa amin yung pagkakataon na palitan yung mga opisyal na sa tingin namin ay hindi nararapat para sa pwesto nila. Kaya po siguro po ngayon, dahil sa balita na narinig po natin, let's take that time po, yung ilang buwan na meron po tayo, to do our best na mag-research ng kung sino po talaga yung mga tamang tao na dapat iluklok po natin pag nagkaroon na po tayo, sabi ko nga po kanina, ng pagkakataon na magkaroon po muli ng eleksyon. Medyo Thank you. dagdagan ko lang, Kags, yung sinabi ni SK May, no? Kasi ang ganda ng sinabi ni SK May. Also, mga kabarangay, it doesn't take to be in public service or to be a public servant for you to become a catalyst of change. So, para sa akin, hindi natin kailangan na nasa pwesto para lang masabi natin na makakatulong tayo. Pero kasi, sa kabilang banda, kailangan mo rin naman na nasa pwesto dahil iba rin naman yung pagdating na sa public service. Tama ba yun, Kap? Limited po ang Limited kasi ang capacity. resources and Opo. capacity kapag hindi ka elected official. Totoo po. Well, and then, kung elected official ka, you have that mandate, you have that power, yes. Pero hindi rin naman ganun kalaki yung role. Kasi may hierarchy eh. Yeah. Para magkaroon ka ng malaking difference. Pero para sa akin naman, before last na comment natin si Kap, tama si Kagawad Marie, even if you are not in government, you can still make a difference in people's lives. Tsaka ang sinasabi niya, may hangganan ng lahat.
Tama. Dahil ako nga sa karera, huli na ako na-elect. Matanda na. Pero hindi ko na akalain ko matagal ako, pero hindi rin. Inayawan din natin in the end. So hindi natin masabi kung kailan ka bababa o kailan ka tatakbo. Kung makakabalik ka muli. Yung sinabi naman ni SK Mai na let destiny come to you, kung destiny natin lahat na magsilbi, darating tayo dyan. Ako naniniwala ako doon. Ang dami kong kilala na walang pera, nanalo. Diba? Ang dami kong kilala na talo na, pero... Ang daming pera. Ang daming pera, natalo pa rin. So kung ikaw yan, nakaukit sa palad mo na ikaw ay bigyan ng pagkakataong magsilbi, it will come to you. Hindi kinakailangan magalit. Kasi you have to remain steadfast at ipakita mo sa tao na kahit anong nangyayari sa mundo ay hindi ka madaling, easily feathered by what is happening. Last comment po sa ating pong pinagpipitagang Kapitan Don Francisco. Nihintay ko talaga mag-comment si Kap Don. Hindi. Well, anyways, thank you, Kags Butch. Ano lang, magaganda na yung sinabi nyo alam nyo, natutuwa ako dahil lalo na si SK Mai, si Kags Marie. Kami ni Kags Butch medyo tigulang na Si SK Mai, si Kags Marie ay kumbaga nagsasalita ngayon passionately, feeling ko para sa akin. Kasi minsan lang to itong mga ganitong mga klaseng pagkakataon. Tapos sobrang problemado pa ng ating bansa. So talagang lalabas yung mga salitang ganyan sa mga katulad o edad nila. At sa atin namang mga nanunungkulan, isipin nyo na yun. Nagsisilabasan, nababago na yung hulma ng panahon o hulma ng ating komunidad o society. So, be wary. Ibig sabihin, galingan natin. Kasi pwedeng kunin sa atin yan. Pwedeng hindi na tayo manalo. Biro nyo, mayroong mga lugar dito sa Pilipinas na biglang nagbabago yung ihip ng panahon na akala natin yun ang mananalo. Kasi maraming pera, maraming tao, yung pala mawawala. Diba? Yung pala itatalunin lamang ng isang gantong klaseng tao na minamaliit natin. So talagang nababago na yung terrain pagdating sa public service, sa politika. So tayong mga nakaupo, galingan natin. I beg of you, galingan natin. Dahil ang barangay, feeling ko, para sa akin, ay ang last bastion of good governance sa mga nangyayari ngayon sa taas, sa nasyonal. So, tayo, kung maaari, hindi naman po ako perfect. Never did I say na perfect po ako. Ang dami kong shortcomings sa barangay. Pero dapat laging, passionate. Laging pinipilit nating maabot yung dapat nating maabot. Yan yung 100% public service o pagbibigay serbisyo sa ating kapwa. Yun lang naman ang akin. That's my take. Ayan po, maraming salamat po, Kap. At Kags Butch, may panghuling mensahe pa po ba tayo bago po Agree tayo? ako sa lahat ng sinabi niyo. Amang masasabi ko lang talaga, I am proud to belong to such distinguished at mababait na mga public servants, kagaya ng mga naandines sa barangay tayo. Proud ako, mababait na mga tao. Maraming salamat po, SK Kags Butch. Opo, lilipad na po ba, Kap? Galingan na natin. Kasi baka mamaya mag-fly me to the moon na yung mga tao. Di ba? Sa nangyayari, ayaw na nang nababaha sila. Okay? So, ang gagawin nila, fly me to the moon. Yun. Ayan po, maraming salamat, Kap. Kala ko po palili pa rin po ninyo yan, aeroplano po ninyo. Pero ayan mga kabarangay, sana po ay nakapagbigay po kami muli ng aral po sa ating pong lahat, sa ating mga kabarangayan. At maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng ating serbisyong barangay. Sa ngalan po muli ni Kags Butch Serrano, ni Kags Marie Formentera Ferrer, at ni Kap Don Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo.
mga kagawad at kapitan. Sa